So, ayan. Oras na naman po upang papurihin natin ang Lord at um, kantahin nga po natin yung Jesus at the Center. At gawin nating sa lahat ng oras, araw, gawin nating laging nasa center si Lord. Na laging nag-guide to guide us more. Praise you. The center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Everything everything revolves around you, Jesus, you. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you, and it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue will
confess you, Jesus. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Everything revolves around you, Lord. Lord, hindi namin kaya, Lord, kung wala ka, Lord. Sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Lord, you are our priority, O Lord God. We praise your name, O Lord. We glorify your Lord. Yes, Lord. And Lord, we worship you, O Lord. We praise your name, Lord. We praise your name, O Lord. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, O Lord God. Lord, praise you, O Lord. Praise you. Lord, forgive, Lord. Sa aming naisip, nasasabi, Lord, at nagagawa, O Lord. Lord, we are all sorry, Lord. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, O Lord God. Pagkalinisan niyo po, O Lord, ang bawat puso ng isa sa amin, O Lord God. Hallelujah. Upang maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan, O Lord God. Yes, Lord, we praise your name, O Lord. We praise your name, O Lord. Lord, we thank you for your glory, O Lord God. Lord, we thank you sa lahat, Lord. Lord, thank you for the joy, O Lord God. Lord, praise you. Thank you for everything, O Lord God. And Lord, i-guide niyo po kami sa gabing ito, O Lord God. Sa amin pong mga gagawin ngayon, O Lord God. Give us knowledge and wisdom, O Lord God, upang maintindihan po namin, Lord, ang mga message, Lord, na iyong ipaparating, O Lord God. Lord, praise you. Praise your name, O Lord. Lord, praise you. Lord, gabayan mo po ang bawat isa sa amin, O Lord God, ngayon, O Lord. Sa amin pong hanggang sa simula, O Lord God, at hanggang sa matapos, Lord, ang gabing ito, O Lord God. We praise your name, O Lord. You are always in the center of our life, O Lord God.
Yes, Lord. At binibigay na po namin ang lahat ng papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus. Amen, O Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Hello. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito sa church na kasama namin ngayon at maging sa mga sumusubaybay sa gawain na ito, sa mga nasa ibang bansa na sumusubaybay. Magandang gabi kung gabi sa inyong lugar, umaga kung umaga sa inyong lugar. At tayo po ngayon ay magsama-sama na makinig sa salita ng Panginoon at pagkatapos tayong makinig ay sabay-sabay po tayong manalangin. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa bawat isa upang tayo po ay nandirito magsama-sama na magpuri sa kanyang banal na pangalan. At katulad ng sinabi ko nung last na nagsalita po ako, hinahamon ko ang lahat ng mga miyembro sa iglesyang ito na hindi po dumadalo sa gawain na dumalo po tayo. Ang online ay nagawa upang abutin ang mga walang kakayanan na dumalo o sa mga kapatiran na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar na wala pong kakayanan na dumalo. Ngunit tayo po na nandirito mga kapatid, sikapin natin na makadalo po tayo nang sa ganon ay sama-sama po tayo sa pananalangin sa loob ng ating church. Purihin po ang Panginoon. Sa gabing ito, ang ating teksto ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. Ito po ay napaka-familiar na bersikulo, lalong-lalo na po sa atin na matagal na pong nagbabasa ng Biblia. Bihasa na po tayo dito. 1 Peter chapter 5 verse 6 to 9. Ganito po ang sinasabi niya. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita na amin pong binasa. Kasihan mo ang iyong lingkod na magpapahayag ngayon. Inaamin ko, O Diyos, na wala akong kakayanan upang tugunin ang pangangailangan ng bawat isa. Wala akong kakayanan, wala akong karunungan na i-expound ang verse na ito kung hindi mo ako tutulungan. Ako po, O Diyos, ay tumitindig sa iyong kapangyarihan na ikaw po ang maghari sa aming kalagitnaan ngayon na hindi ang aking kahinaan ang siyang maipahayag, kundi ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw po ang magmensahe sa bawat isa sa amin at ang iyong salita na maipahayag, gawin mong buhay sa aming mga buhay. Handa po kami na tanggapin ang inyong mga salita at handa rin po kami na isapamuhay ang mga ito. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa gabing ito sa aming pananalangin. We expect, Lord, na may gagawin ka sa bawat isa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad ng sinabi ko, mga kapatid, na ang aking binasa ngayon ay familiar na po sa atin na matagal na pong nagbabasa ng Biblia. Itong chapter 5 verse 6 to 9 na atin pong binasa ay closing instruction na po ni Pedro sa elders o kaya sa mga tagapamuno sa isang iglesia. Mga kapatid, dahil itong church na recipient ng
Peter ay talagang dumaranas po sila ng matinding kahirapan, matinding persecution sa kanilang pananalig sa Panginoon. Kaya si Apostle Paul ay nagbigay ng mga instruksyon na sila po ay dapat magpakatatag. Kaya nga dito sa verse 7 at saka 8, talagang Peter give an instruction to them to submit their lives to God's will. And then yung 8 and 9, ininstrakan niya ang mga Kristiyano dito to remain vigilant against the devil. Ito po yung kanyang instruction. At dito sa 6 and 7, magfo-focus po tayo dito, mga kapatid, katulad ng ating binasa, na si Pedro ay hinahamon niya ang mga Kristiyano doon to submit their lives to God's will. Sila po ay magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Sila po ay sumunod. Kung ano man po yung kalooban ng Diyos, magpasakop sila sa kapangyarihan ng Diyos dahil ang Diyos ang magbibigay ng kakayanan sa kanila to overcome trials na kanila pong pinagdadaanan, mga kapatid. Kung titingnan po natin dito, mga kapatid, sa ating binasa, yung sinabi niyang submit, magpasakop, ipaubaya natin yung buhay natin sa Panginoon. Pag sinabi nating submit o kaya yung sa ibang translation is magpakumbaba. Okay? Magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang pinaka-the best na example natin o kaya model natin when it comes to humility or humbleness ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nung siya po ay nanalangin doon po sa Garden of Gethsemane, talagang ibinigay po niya, sinabi niya kung ano yung nasa puso niya sa kanyang ama. Sinabi niya kung maari lang sana, Ama, ay dadaan itong kopas sa akin, sabi niya. But, sa kanyang huling panalangin, sabi niya doon, but not my will, but your will be done. Hindi ang kagustuhan ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. So makikita po natin doon yung pagpapakumbaba o kaya pagpapasakop ng ating Panginoon sa kanyang Ama na kung ano yung kalooban, ano yung gusto ng kanyang Ama, yun ang masunod. No? Alam ng Panginoon, alam ni Jesus na talagang mapapahirapan siya, siya ay mamamatay sa cross. Kaya nga sabi niya, kung maari lang, sana ay huwag mangyari sa akin ito, dadaan sana. Ngunit, napakaganda po yung sinabi niya na pwede nating gayahin, mga kapatid, not my will, but your will be done. Example ito sa humility na tinatawag dito, mga kapatid. At tayo rin po na mga Kristiyano, napakahirap pong manalangin kung wala pong pagpapasakop sa Panginoon. Wala pong pagpapakumbaba. Kaya, because this is a prayer meeting, dito sa sumunod na verse, sabi niya doon, dito sa verse 7, casting all your cares upon Him because He cares for you. Ibigay natin lahat ng ating mga kabalisahan sa Panginoon sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa atin. At napakahirap po na ibigay natin, napakahirap po na humingi sa Panginoon kung wala pong pagpapakumbaba. So importante po, unahin po natin yung pagpapakumbaba before po tayo manalangin, sabihin yung mga gusto natin, bago natin sabihin yung mga gusto nating mangyari sa ating mga buhay, kailangan po meron pong submissive heart. Humility, humbleness, nang sa ganon, malulugod ang Diyos sa atin at ang ating mga panalangin ay matutugunan. Dahil nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa na tayo po ay nagpapasakop, tayo po ay nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Ang pagpapakumbaba kung minsan ay napakahirap pong gawin, ngunit kailangan natin itong gawin dahil ito po ang sinabi ng Biblia, utos ng Diyos na kailangan magpasakop po tayo sa kapangyarihan
ng Diyos. At tiyak na kung ginawa natin yung pagpapasakop, ipinasa kamay natin, nag-submit po tayo sa kalooban ng Diyos, ang ating mga panalangin ay diringgin ng Panginoon at hindi mahirap na ibigay, ipagkaloob ng Diyos ang ating panalangin kung may pagpapakumbaba sa ating mga puso. At sumunod na sinabi niya dito, yung verse 8 and 9, mga kapatid, ininstrakan niya na tayo po ay maging vigilant. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ang dyablo ay nandyan lang, aali-aligid, naghahanap ng kanyang malalapa, parang leon na umuungal, na naghahanap ng kanyang malalapa. Alam naman po natin siguro, ang katangian ng leon, mabangis na hayop yan. No? Handang sumakmal. Kung may pagkakataon na sakmalin ka, sasakmalin ka at lululunin ka. Ganun po na ihalintulad ang ating kaaway, laging nandyan nagbabantay. Okay. May isang nagtanong, sabi niya, iisa naman si Satanas, malay mo, ngayon ay nandun siya sa Amerika, o kaya nandun siya sa ibang bansa. Di wala dito, sinong magbabantay? So ibig sabihin, wala si Satanas sa tabi ko na nagbabantay sa akin. Lagi nating tandaan, iisaman si Satanas, ngunit marami siyang aliporis. No? Ang daming aliporis ni Satanas, maraming ahente ni Satanas na nagbabantay sa'yo, na siya ang gagamitin niya upang tuksuhin ka, upang lapain ka, at mahulog ka sa paglilingkod sa Panginoon, mapalayo ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lang naman talaga ang nais ng dyablo, sirain tayo, ilayo tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang mission niya sa mga Kristiyano, di ba? Sa John chapter 10 verse 10, ang kaaway ay naparito upang sumira, pumatay at magnakaw. Si dyablo yun, ang kaaway natin yun, the adversary. At yun po talaga ang business niya, yun po talaga ang mission niya sa atin na mga Kristiyano. Kaya sinabi ni Apostol Pedro dito na maging mapagmatsyag tayo, mapagmasid tayo, be vigilant, sober and vigilant. Adyaman kanayon tayong alerto, laging alerto tayo. Di kanayon tayo nga alerto, di man agpapatay. Dahil pag nakatsyempo ang kaaway, sasakmalin niya tayo. Diba? Yun po ang mission niya. Sasakmalin niya tayo at mapapalayo po tayo sa Panginoon. Ngunit, mga kapatid, bagamat ang dyablo ay nandyan lagi, na umaaligid sa atin, ano ang isa pang sinabi niya, ito yung advice ni Apostle Peter. Sabi niya sa verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Sino po ang may pananampalataya dito? Amen. Tayo po ay may pananampalataya. Yun po ang panlaban natin, yung pananampalataya natin. Pero alam niyo po ba, maraming mga Kristiyano, nung tumanggap sila sa Panginoon, nagkaroon na sila ng pananampalataya, tinanggap na nila ang Panginoon, sapat na yon para sa kanila. Ngunit lagi nating tandaan na accountable po tayo upang palaguin natin ang ating spiritual na buhay. Kung tutulog-tulog ka na Kristiyano, kapatid, malaki ang tsansa ni dyablo, ni taning, upang sakmalin ka.
Kaya responsible po tayo, maging responsable po tayo sa ating spiritual na buhay. Palaguin po natin. At ano po, ang mabisang paraan upang mapalago natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Kaya nga may prayer meeting po tayo. May downwards po tayo. Huwag nating pabayaan yan. Dahil yan ang pinakamabisang sandata ng mga Kristiyano upang labanan ang dyablo. Huwag nating binabaliwala o kaya huwag nating gagaan-gaanin. No, na ang dyablo pala ay nandyan. Oh, andyan lang yan, kayang-kaya ko yan. Hindi ka naman nananalangin na Kristiyano. Kaya madali kang sakmalin, madali kang mahulog sa bitag ng kaaway, sa mga patibong ng dyablo. Dahil Kristiyano ka, hindi nananalangin. Meron bang Kristiyano na hindi nananalangin? Marami. Matawag lang na Kristiyano, sapat na yon dahil tinanggap ko naman si Kristo, kampante na, hayahay na ang buhay. Dahil tinanggap ko naman na Kristiyano na ako. Mga kapatid, ulitin ko po, responsable ang bawat isa upang palaguin natin ang ating espiritual na pamumuhay. Kung hindi ka nananalangin, kapatid, madali kang sakmalin ng dyablo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na sobra na ang kasamaan ng ating mundo. Diba? Sobrang samaan ang mundo natin. Alam ko, aware ang bawat isa sa mga nangyayari sa ating daigdig o sa ating lugar. Napakasama na po. Kaya, ang bawat Kristiyano, maging mapagmatsyag, maging vigilant, hindi tutulog-tulog, hindi kampante lagi, hindi easy-easy ang buhay, hindi na nananalangin, hindi pa nagbabasa ng Biblia. Anong Kristiyano? Anong Kristiyano yan? Napakalaki po tayong matisod, napakalaki po tayong mawala o kaya mahulog sa tukso kung napabayaan natin ang pananalangin. Kaya hinahamon ko ang bawat isa sa atin. Ngayon, kayo na nandirito at maging sa online, mga kapatiran namin na sumusubaybay sa gawain na ito. Lahat tayo dapat mapagmatsyag. Huwag tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Di ba si Jesus Christ nagpuyat siya sa pananalangin? Kasama niya ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad. Dito muna kayo at pumunta ako doon, manalangin. Pagbalik ng ating Panginoong Hesus, nasumpungan niya, natagpuan niya, anong ginagawa ng kanyang mga disciple, mga apostle? Natutulog sila. Parating na ang magkakanulo sa ating Panginoong Hesus. Si Jesus Christ nagpuyat, nanalangin. Diyos pa siya, ngunit nanalangin siya. Tayo pa kaya na tao, marupok. Kung minsan pabaya po tayo, hindi po tayo nananalangin. Ay, aminin natin, di ba? Kung ikaw yan, kapatid, magsisi ka sa Diyos, sabihin mo, Panginoon, patawad. Gagawin ko ang aking makakaya. Pag sumikapan ko, magsumikap ako na manalangin. Pagbutihin ko ang aking buhay bilang mananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Yun lang naman ang sandata natin, mga kapatid. Yun lang ang the best na sandata natin. Pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Kaya once a week lang po ang ating prayer meeting. Don't watch natin once din lang po every week. Huwag nating kaligtaan. Tayo po na malapit lang dito sa church, pagsumikapan natin na dumalo sa prayer meeting. Nagtataka ako, bakit kaya? Sa lahat ng mga churches, pag Sunday, marami naman. Pero pag prayer meeting, kukunti. 3/4 lang, 1/4 lang ang dumadalo. Bakit kaya? Ang gandang manalangin. Maganda nga
ang manalangin para sa iba. Pero sa mga iba kasi talagang napakahirap because ito nga naman ay spiritual warfare. Nakikipaglaban tayo sa mga espiritu ng dyablo. Yung spirit natin, ayaw niya na manalangin tayo. Pero ito yung nais ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos na gawin natin, maging habit ng mga Kristiyano, yung pananalangin, saan man tayo maparoon, saan man tayo mapadako. Nagbibiyahe man tayo, nasa school po tayo, kayo na estudyante, yung mga nagtatrabaho, nasa office kayo, saan man kayo naroroon. Please, stay connected with God. Amen? Huwag nating pabayaan ang ating pananalangin. Dahil ang dyablo laging nandyan, umuungal at naghahanap ng kanyang malalapa. Palaguin natin ang ating pananampalataya. Responsable ang bawat isa. Na tayo nga makinbagi, responsable tayo nga padakulon, palaguin ang ating pananampalataya. Ulitin ko, hindi sapat na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon at wala ka nang gagawin, uupo ka na lang dyan. Pag Sunday, dadalo ka, kung minsan, inatasan ka pa na mag-lead ng prayer, ayaw mo pa, wala kang kagana-gana. At pagdating mo sa bahay, hindi ka rin nananalangin. Ano ang kalagayan mo bilang isang Kristiyano? Ikaw ay napakahina, napakamalnoris na Kristyan kung ganun po ang sistema natin sa ating buhay bilang mananampalataya. Purihin ang Panginoon. Kahit kukunti tayo, hindi natin pinuputol, hindi natin itinitigil yung prayer meeting and don't watch prayer. Dahil ito lang, mga kapatid, ang sandata natin. Ang dyablo, malakas yan. Huwag nating binibiro-biro, ay, kayang-kaya ko yan. Kung hindi ka nananalangin, madali kang lapain. Nalakada ka nga sikmamon, iti dyablo, iti leon nga ni dyablo, kat aging gana nga, nako, nawalay ka na, napalayo na tayo sa Panginoon. Dahil careless po tayo sa ating buhay espiritual. Mga kapatid, uulitin ko, sa gabing ito, maging mapagmatsyag po tayo, maging mapanalangin tayo, mga kapatid, dahil ito ang sandata natin. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, tamad sa pagdalo, tamad sa pagbabasa ng Biblia, tamad sa pananalangin, lahat tamad. Okay na, tumanggap naman na ako sa Panginoon. Hindi po. We are responsible, we are accountable to God. Hindi po tayo lalago, ulitin ko, kung hindi ka na mananalangin, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya, kung minsan, napakaraming mga pagsubok sa buhay na hindi natin napagtatagumpayan. Lagi tayong talunan. Lagi tayong bumabagsak. Kunting problema lang, bagsak. Kunting lang, wala na. Nakarinig lang, nagtampo na. Nakarinig lang ng sermon na kontra yung kanyang ginagawa, ang kanyang pag-uugali, wala na, nagtampo na. Yun po ang resulta ng mga hindi natin pananalangin. Pero pag-igihin natin, lalo po tayong magsumikap, maging masipag sa pananalangin, kapatid, magiging malakas po tayo na Kristiyano. Ano man ang mga pagdadaanan natin, kayang-kaya natin yan. Kayang-kaya natin lagpasan anuman yung mga problema dahil malakas tayo, dahil nananalangin po tayo. Praise the Lord. At wala pong puwang ang kaaway na sakmalin ka. Hindi siya maka-score. Dahil malakas ka eh. Hindi siya maka-score. Wala siyang tsansa na lapain ka. Dahil lagi kang nakamasid. Lagi kang nagmamatsyag ka. Laging alerto ang iyong pananampalataya. Dahil talagang nananalangin ka, nagbabasa ka ng Biblia at hindi ka rin tamad sa pagdalo.
Ulitin ko, tamad na nga sa pagdalo, tamad sa pananalangin, tamad, lahat tamad. Wala. Mahinang-mahina tayo at madali po tayong sakmalin ng dyablo. Kaya sa gabing ito mga kapatid, nandito po tayo upang manalangin. Nawa, ulitin ko, pagsumikapan po natin, yung prayer meeting, isang araw lang sa isang linggo, na may prayer meeting po tayo. Huwag nating kaligtaan dahil ito po yung power natin. Ito po yung sandata natin upang mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway, upang maka-escape po tayo sa patibong ng dyablo. Laging nandyan ang dyablo sa araw-araw. Wala pong malakas sa tukso, wala pong malakas sa temptation. We are prone to temptation every day. Kaya lagi tayong manalangin. Paglabas pa lang natin sa ating tahanan, ang dami ng pwedeng mangyari sa atin. Ngunit dahil nakakonekta tayo lagi sa Panginoon, yung espiritu natin ay connected lagi sa Panginoon, wala pong puwang ang kaaway para talunin tayo, pabagsakin tayo, o kaya lapain tayo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay pumunta na po sa ating pananalangin. At let us enjoy our prayer to God. At alam ko na ang Diyos ang siyang tutugon sa lahat ng ating panalangin. God bless us all.
Glory to your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you. Okay, so niling ko pong tumayo po tayong lahat before we go to our corporate prayer para sa mga prayer requests. Meron ba kayong mga prayer requests na gusto nating pagkaisahan for okay, let us pray for the medical of at healing. Si Ronaldin, healing at saka sa medical examination niya na maging magandang resulta. Okay, let us pray for healing for Lawrence. Pag-pray natin for healings. Sino pa po? Okay. Okay, kung let us pray for our brethren nasa ibang lugar. Napangalagaan sila ng Panginoon. Gabayan sila ng Panginoon. Pagpalain sila ng Diyos. Let us pray for our Sunday worship and even yung mga activities natin. And let us also pray for our upcoming national convention. Okay? Tayo po ay manalangin. Awitin po natin yung in moment like this. And shall we declare our love to the Lord? Shall we declare that we love Him? In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sing with me, singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Singing, I love you, Lord. I love you. Yes, Lord. We declare our love to you. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. We worship you. We exalt your name. Gaya po ng inawit namin kanina, you are the center of our life. Without you, we are nothing, oh God. Ngunit salamat po, ikaw po ang nagsabi sa amin na pag kami ay nababalisa, lumapit kami sa inyo. We will cast all our cares upon you, O God, and you will lift us up. Ikaw din ang nag-promise sa amin sa mga salita that you will give us victories upon victories, O Lord. Dahil kami po yung mga anak. Ang tanging lamang naming gawin ay kami po ay humawak, kumapit sa inyo, O Diyos. We will cling on you, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Patawarin niyo kami, may mga pagkakataon na lumalayo kami sa inyo, napapalayo kami sa inyo. But Lord, we want to stay in your presence. We want to worship you. And we want always to declare our love to you. Hallelujah, hallelujah. Glory to your name. Glory to your name. Panginoon, sa oras pong ito, itinataas namin ang mga kapatid namin na nangangailangan po ng kagalingan na nanggagaling sa inyo. We pray for healing for Brother Lawrence, oh God. Hindi po namin kung ano mang kanyang karamdaman, ngunit ikaw, Panginoon, ang dakila naming manggagamot.
sa kanyang kinaroroonan ngayon. Pagalingin mo po siya in Jesus' name and in Jesus' name. Oh, hallelujah. We thank you for the healing. Pati na rin po si Ronaldin sa kanyang nararamdaman ngayon. Si Sister Ronaldin, Panginoon. We pray for healing right now in Jesus' name. And even sa kanyang medical examination, we pray na maganda pong resulta nito at fit to work po siya, Panginoon, para po sa iyong kaluwalhatian. Thank you for the result, O God, na ito po, Panginoong Diyos, ay magbibigay kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. At sino man po, Panginoon, na miyembro ng iglesyang ito, dumadalo sa iglesyang ito, maging ang mga kapatid naming nasa online na may mga karamdaman, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name and in Jesus' name. Oh, hallelujah. Wala pong distansya ang panalangin. Oh, hallelujah. Kaya mo silang abutin saan man po sila naroon at kaya mong pagalingin sila sa kanilang mga karamdaman. We pray also, Lord, right now, tinataas namin ang mga kapatid namin na nasa iba't ibang dako, Panginoon, sa iba't ibang mga lugar, dito sa Pilipinas o sa ibang mga bansa, Panginoon. Saan man po silang dako naroroon, we pray for the protection. We pray for the guidance. We pray for the blessing, oh God. We pray for the comfort. Oh, hallelujah. Gabayan mo, Panginoon, sila. At patuloy yung paranas ang iyong proteksyon. Patuloy yung paranas that you are their God. Hindi mo sila pababayaan. Pangangalagaan mo ang kanilang pisikal pangangatawan. At buong aspeto ng kanilang buhay, lalong-lalo na po ang kanilang pananampalataya sa inyo. We pray for them, oh God, right now. Salamat po, Diyos. Salamat po. Sa lahat po ng mga magbibiyahe sa mga susunod na araw, we pray for your protection. We pray for the traveling mercies. Oh God, we pray even, Lord, sa nanalapit pong kasal ni Pastor Samson. We pray na ikaw pong magbigay ng kaayusan. Ikaw po, Diyos, ang kumilos in a mighty way. Oh, hallelujah. Hayaan mo po nang yung pangalan ay madakila during, oh God, the ceremony, that your name be glorified. Salamat po, Panginoon. Tinataas din po namin ang mga gawain sa iglesyang ito. Lord, ang aming Sunday school, ang aming Sunday worship, ang mga youth gatherings, Panginoon, ang mga women's gathering, ang men's, Panginoon, pati mga outreaches namin, Panginoong Diyos, sa nagsanglada, sa laod. Oh, we pray, oh God, for your intervention, for your power to move in a mighty way, na marami pong makakilala sa inyo. At Panginoong Diyos, pati na rin po yung ginagamit po na materials para sa mga bata, the teachers of children as they are teaching, oh God, the greatest journey. We pray that you will touch the heart of these children. Use, oh God, the teachers, the volunteers, the Panginoon, anoint them. Salamat din po sa puso, Panginoon, bigatin po, Panginoong Diyos, ng mga lingkod mo na pumupunta po sa school ministry. Lord, thank you for their sacrifices. Thank you for their patience. Thank you, O God, for the great burden to the lost, especially to the young people. Pagpalahay mo po ang school campus ministry, O God, team na pupunta kada Martes, Panginoon, sa eskwelahan. Even, Lord, si Pastor Chris na pupunta po sa mga teachers every Thursday. We pray that you will use them, O God. You will anoint them, Panginoon. Gumagawa po sila, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Hindi po nila kaya, they cannot convict the people. But you alone, O God, can convict them. So use them in a mighty way. Bawat pagtayo po nila, Panginoon, alam po namin na, Panginoong Diyos, kumikilos ang iyong banal na Espiritu sa puso ng mga nakikinig. And great is the reward in you, O God. Dahil ginagawa nila ito hindi para sa kanilang sarili, hindi po para sa iglesia, kundi para sa inyo, O Diyos. Para ikaw po ay maluwalhati at madakila. Anoint them, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Tinataas namin ang convention namin na nalalapit. All, O God, the participants, all, O Lord, the delegates, we pray that you will be the one to provide the needs, O God. You will be the one to provide yung mga pangangailangan. At sa mga gagamitin mo, the speakers and all the participants, anoint them with a double portion of thine anointing.
na Panginoon, muling ma-revitalize, muling mag-alab ang mga lingkod mo para lalo pang maging masigasig sa pagtupad ng iyong mga utos at kanilang mga calling. Thank you very much, O Lord. We pray that you will move in a mighty way. Salamat po, Diyos. Salamat po. Patuloy din namin itinataas ang mga participants, Panginoon, sa mga Sunday worship. Lord, sa aming online, we pray for them. We pray for that anointing. Every time na mag-practice po, Panginoon, ang music minister team at multimedia team, I pray that put in their hearts, O God, the heart of worship, the heart that gives glory on your name. And anoint them and they will grow. Habang nagpapagamit po sila sa inyo, lalo pong lalago, lalo pong lalalim ang kanilang relasyon sa inyo. Thank you very much. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang barangay na ito. Pagpalain mo po kung ang barangay na ito, Panginoon, saan po nakalagay ang iyong iglesia, kung nasaan pang iyong mga anak. Provide the needs of your children, oh God. Hindi mo sila pababayaan. Alam mo po ang problema ng barangay na ito. Ngunit, Panginoon, you will provide the needs of your children. Thank you very much. Bless ang barangay na ito. Bless mo po. Kumilos ka in a mighty way. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala rin namin ang aming mga pamilya sa inyo. Lahat ng miyembro ng aming pamilya, Panginoong Diyos, yung mga hindi paligtas, iligtas mo, Panginoon, kumilos ka sa kanilang mga buhay. Yung mga nasa malayong lugar, pangalagaan mo, Diyos. Yung mga nanghihina sa pananampalataya, palakasin mo in Jesus' name. Thank you very much. We entrust to you the members, O Lord, of our families. Hindi lang po, Panginoon, ang mga pamilya, pati ang mga miyembro sa iglesyang ito. Ang panalangin po namin, hindi, Panginoon, lumago po sila spiritually, that they may grow in knowledge of you, O God. Oh, hallelujah. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Thank you for the answers of our prayers. Thank you for the victories. Oh, hallelujah. We give you all the glory, honor, and praises. And even, Lord, as we give our offering, we pray that, Lord, you accept our offering as a sweet aroma unto your nostril. Bless, O Lord, each one of us as we give our offering. Lord, it will be used for the glory and honor of your name. And Lord, we will experience your tremendous blessing. Thank you very much. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. Let us give our offering to the Lord. Hallelujah. Ito natin, giving brings a release. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles. Giving brings a release. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gives to you. Giving brings a release. Tayo po manalangin. Salamat po, Panginoon, sa natapos po namin gawain. Thank you. At uwi po kami na punong-puno po ng pagpapala. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen. Thank you for joining us. God bless you.